Unas tanan, pasalamatan nato ang Market and Slaughterhouse sa atong pag-lead nila sa flag raising ceremony. Pakpaka na to. Ikaduha mo ha, padayag kong pasalamat natong tanan, although daghan kayo pang mapadiri sa successful conduct sa atong fiesta. We were doing it to show to the province and to show to the whole world na Loon can be very competitive, no? So kanang mga activities na successful nga atong nakandak, bibo matod pa sa ilang mga feedback, it was meant to inspire our people sa Loon, no? So nasiguro ko nga nalipay sila, proud sila sa atong lungsod. Okay, thank you very much. Today, we will be doing the formal turnover because Mayor Yul was dismissed by the Ombudsman for something that happened. Let me bring you back to 2021. Moto'y panahon nga COVID. Everybody was doing social distancing. Wa jud ta mawad-ay og face mask. Kunya bisag imong bana, imong anak, mo paladyo jud ka kay hadlok ka atong panahona, di ba? So it was during that COVID period nga daghan kayo mga protocol, most of the systems were down. So kitang tanan operating in Loon and everywhere, we're doing extraordinarily efforts. So atong 2021, nakita manggod nga down ang tourism sa Bohol. Down ang tourism sa Bohol and daghan kayong gasalig sa turismo. So one of the activities that was devised was for us to host FITEX. Karang FITEX, Philippine Tourism Exchange. It is held every year sa Department of Tourism, meant to augment tourist arrivals sa Pilipinas. So kada tuig lain-lain og host. So I'm telling you the story para makatabang ko mag-explain. So every year, like karong 2025 na po yung FITEX. Karong FITEX, September dyan na i-hold. So katong 2021, kainom do mo, daghan na dyan nakulban og ko nato ka ng mga waiter, trabahante sa hotels, mga resorts, so anagyo ng check-in. So the innovation then was to host FITEX in Bohol and propose to the TOT nga we can do tourism in a bubble. Mautigingan na to, tourism in a bubble. Rather than musurrender na lang yun ta, kay atong panahon na wapan ta kay bao o maulian ba ang Bohol, maulian ba ta sa COVID. So everybody was very paranoid nga mutago, budagan, suko galing mga tao nga nung di pa ulion nga tanan bang pa protocols. So we hosted the tourism in the bubble program in Bohol. Pinagis FITEX. Kanang FITEX mura na sa exposition ba kanang mga travel agencies mamaligya o kanang bookings etc. etc. So we had visitors from Korea, Japan, other countries and Philippines nga mo host. So, kami, this has nothing to do with governance in Loon, ha? Kaya naiuban nga mo yun nga, i-transform it into a politically moderated issue. I was then a provincial health officer, managing COVID sa Bohol. And I was part of the Bids and Awards Committee sa province. So, part of the activities sa FITEX was at Togihos, I think it was in Bellevue. Katong tourism in a bubble, nag-devise ta og plan nga kung inigsakay sa turista sa aeroplano, bubble na siya sa airplane. Nanay daghang protocols ba? Na swabbing before ka mo board. Kung ganahan jud ka mulaag ba? So, bubble ining abot sa airport tagbuon og van nga bubble pod nga hygienic, well, nga, ang mga mutagbo nga sana PPE na ingabot sa hotel, bubble po sa hotel, di maglaglaag ang turista anywhere. It has to be inside the bubble na protected sila sa COVID. So it was devised nga makapadayon gihapon dili ba ma-zero ang atong tourism industry. So part of that was to procure lights and sounds sa activity.
So lights and sounds. So kinahanglan man na bongga kay mauwaw man ka kay mga international delegates. So ang gipili sa Department of Tourism ang disco record kato bitong ga sound system ni Elias. They were dili kami part of the allegation was ngano man kamo may gapili-pili sa disco record. So it was the Tourism Promotion Board mga ni survey. There was an advance party 1 week before. Ilang gitan-aw kinsa joy maayo sa Bohol. In Bohol duha lang disco record og active events. Pabilin lang sa tayo niya kay lami ra ba ning sunlight. Active events sa disco record. It was then disco record nga naami nakuha ron nga certification sa Department of Tourism na this is to certify that the DOT selected disco record. Kay mo'y pinakanindot. Mga LED wall bitaw, LED wall sa kada room. Bongga gyud, gwapo nga sound system, hagpik. Lobok Children's Choir, mga artists, sila si Joseph Gara, kanang to entertain and to provide support for the success. It was a very successful VTEX. Kaya daghan kayo, among others, 84,000 ang nabaligya ng mga bookings, daghan. All for the purpose of reviving tourism in the province of Bohol. Ang problema lang is that the exposition was done, ang schedule is September 22 to 26, 2021. 2021, kinagrabihan ta to. COVID kita to. But there was also an incoming election sa 2022. And the purpose, natural man sa Philippine politics nga, you should make your opponent dirty. You should make your opponent corrupt. That is why, atong 2021 day kaso nga gi-file against us. So, anyway, back to the one. Ang problema lang is that ang schedule sa PTEX was September 22 to 26. Niabot ang kwarta downloaded from Manila para sa mga expenses September 20, 2 days before the event. May secretariat sa back. Can you do public bidding 2 days before the dili yung ka maka-public bidding? Sao naman na to ni? I-cancel na to ni VTEX. Nangabot naman ang mga taga-Korea, Japan, nang check-in na ba? So, padayon ta sa event. Marami to na to sa baryo, mga kapitan. Mag-disco siya kay pista. Apigay na bitaw serve na lang mo. Anang butai, pasta na tanan, mag-disco na ta. Pag human na bitaw sa pista ang bayranay, huwag may naitabo sa amuha nga. Serve na lang mo kay nanay mga delikado. Ikaduha, di pa dyan kami kapili, tourism pa dyan ipili sa disco record. O niya, pag human na sa event, naningil na si disco record. Ang budget na to is 820,000 but ang ilang quotation was only 761,000 for the 5 days. Nga man kamahal ang mga so, naningil. Unsaon man ni Ma'am Sheila pagbayad sa Sir Dodong ani. Unsaon pagbayad ana di ma mahimog magama ra kag chiki, magama gyud kag mga papeles, RFQ ana. Oya, imposible naman nga bidding so among gi-negotiated procurement ang among gi-resort. Anyway, ang gipailan mi kaso, nakitaan mi, you should picture Artyap as the most corrupt person. Apil lang po mi sa crossfire. So daghan to, daghan kayong kaso, napay klaso na mong plunder. Aron yun mahugaw si Artyap. And true enough, pildi yun si Artyap sa eleksyon. Nigawas mag yun nga corrupt siya through the cases filed sa ombudsman. So kining kasuha, tungod kay number one, gross, serious dishonesty on our part. Ano man kuno nga disco record may among gipa-provide. But naman mi kuan nga dili man kami kapili. Number two, wa may lain sa Bohol. There was supposed to be a Manila-based sound system. Pero gipang COVID ang ilang mga operators. So yan ana kalisod ba? So wa makalupad ang Manila sound system to Bohol. This best solution was disco record provide. So mao na nga na provided sa disco record. Pagpaningil ginegotiated procurement. So mao na imong sa there is a procedural lapses sa back. Ngano nga after the event na ang pag-process sa mga payments.
And if you notice, tanang desisyon ron sa ombudsman dismiss. Kalapi, tulo ka buok, tulo upat ka kagawa dismiss. Agunta sa init to nga. Tulo ka Miriam Sumailo, Suarez, tanan. So, anyway, naman tayo mga legal remedies and I'm very, very confident man ta nga masulbad na, ma-reconsider na sa ombudsman. Natay motion for reconsideration and motion for certiorari sa Court of Appeals. So, ini laging political crossfire, may go ka, meant lang gunanta sa usa ka tawo nga imo siyang gamong corrupt, but ma-appeal ang nasa ubos. So, careful mo mga bak kay kung ay mga politically motivated cases filed, ma-appeal biya po ang mga membro. So, yun ani. So today we will do a turnover at mo take out na to si Mayor Pedro Literatos Jr. as Mayor and the number 1 councilor is George Marapao, mo yung Vice Mayor. No? No worries, si Mayor Yul will not abandon all of us, will not abandon you with the consent of Dudong. Pwede tang maka hong unofficially kay nakuha naman ko na to ang sayang kayo mawa ang momentum na to. You are doing very good, all of you are doing very good. Let us not destroy that momentum of governance. Unofficially mag-visit na ako gihapon sa munisipyo but wala na ko'y authority as mayor, okay? Until ma-resolve ang among mga legal remedies nga among i-apply sa Manila, okay? The bottom line here as we should respect the rule of law. No? Expect the rule of law. Di ta na mugunit sa lingkuranan nga di manaog immediately ato yun lang respetuan ang balaod. And also, naman po tayo mo resort po sa legal process to reconsider that. We have a very strong argument, ligon ang among mga new documents to show nga kwan. Number 2, ang nahitabo adto dito od tungod kay nakitaan man to SCOA, gitagaan mig ND, notice of disallowance. So ang ND among gibayaran pod. Naay official receipt sa province nga among gihulipan tong 761,000. Wa naman ko dun tato, ngani man ni nakanuray man ko ka ano ning ND. Nabitaw ma-ND na imo balitan 5,000. Wa matarong nimo so imong mo refund kag 5,000 ND. Humanaon dato if not for the ombudsman case filed by Attorney Danlim. Si Danlim ang ni-file og kaso ni against us. Anyway, part man na sa atong trabaho, all of us risk man na sa atong trabaho. But feel free to contact me, feel free to talk to me kay atong dadon pod ang atong mga maayong hunahuna sa atong mayor sa lungsod sa Salawan. So till then, padayon ta sa atong pagtrabaho sa atong pinanggang lungsod sa Salawan. And maybe are we ready to do the oath taking? To sa barangay. Okay. They will take oath ni Liga ng mga Barangay President Noel Laniba. Okay, so kamo na lang. So this is for the information of everyone nga mao ni ang pinaka-latest nga nahitabo sa atong lungsod. I advise all those concerned to change the name to Pedro Literatos Jr. as the municipal mayor. Okay? Thank you very much and padayon ta sa atong pinanggang Loon Madunihon. Daghang salamat. Thank you kay Mayor Yul Lopez. Atos lagamay ha kay init. Good morning everyone. How's the Fiesta celebration? No? Grabe yun ang mga activities nga pamihimo. Di na ako dito kayo, dalion na nato ni. Last Friday, that is September 5, I received a memorandum circular from the ILZ. Hand-carried yun, gitunol yun sa atong PD, Provincial Director, John Joan Mende, to immediately perform the duties and functions as local chief executive din sa atong Loon Madunihon. No? Kinsa man ko nga mobalibad usab no kaya ang Department of Interior and Local Government man na itong Biblia yun sa kanato mga government employees. No?
wa ko mag-ambisyon aning mahimong mayor, no? Na timing lang yun, no? Nahimutan man to ko sa akong lamisa sa Sangguniang Bayan. Muna gingon ni Muriel nga the role of the law, no? Ang ako lang not to hamper our the basic services sa atong mga katawhan, sa atong inahanglong sa loon, atong mga transaction din sa atong LGU, no? Nga grabe yun. Usa niya na atong mga sweldo, the HR, no? Kay transition period. Muna nga siguro I'm calling an emergency meeting maybe this afternoon or tomorrow, especially sa atong mga department heads, no? Tabangi ko ninyo to fast track our transactions, no? Para gyud hapsay o limpyo ang atong pagpadagan din sa atong local government unit. Sigud pa sa giingon ni Mayor Yul, ina-explain naman niya sa ilang case. For me, personal, I'm very doubtful also to the decision of the ombudsman, no? Because I know the capacity ni Mayor Yul, the integrity. Lukat pas mayor niya sa una, na imong provincial board member, na imong PSO. So, inaot pa unta nga bisan pa man niya na makanunayon ta nga magpadayon sa atong tinuruday nga serbisyo sa atong lungsod sa Loon, no? So, di na ako dugayon siguro kay grabe init na. Padayon gyapon atong serbisyo. I said a while ago, magpatawag ko sa mga department head siguro, maybe this afternoon siguro, and also the next high ranking official nga ma-assume sa Office of the Sangguniang Bayan, kaya bawa naman siguro mo, no? The first kagawad, Honorable George Marapaw, will assume the office of the Vice Mayor of the 16th Sangguniang Bayan. So karong buntaga siguro, amo lang po i-clarify kay sa DILG, dili ko na pwede mo take out din sa munisipyo because our LMD President, Honorable Laniba, will be the one to administering the oath of office namo. So adto yun sa iyang barangay. Amo na lang iklaro yun, basig mabusman na puntaan ni Aris na mo take out. Muna nga, kitang tanan, magabantay kanunay. Parihara ta, mayor ka, konsihal ka, department heads, job order or contractuals, amping ta sa atong mga lihok. We are not sa SBA members, we are not lawyers. We need for legal advice sa atong mga sa atong mga labi lagi sa mga abogado, attorney. So, careful ta, pariharap trabaho tagtaman para sa atong mga katauhan, inahanglo sa Lord. Dahil nga salamat o may good time. I hope there are remedies and siguro mga reconsideration nga sa atong ombudsman, no? Kay ba naman mo nga nana sila mga action na gilihok ni Dr. Yul sa higher court. So daghang salamat.